Mga kaalagad, may panibagong comment na naman tayong nakita tungkol kay Krishna. At sa pagkakataong ito, hindi lang simpleng criticism ang pag-usapan natin. Dahil ang ginamit na panglalait sa kanya ay ang dating hanap buhay niya. Ang sabi ng isang comment at Bisaya ang pagkasulat, ayaw paghinilas kay mangulingay kara. At sa Tagalog mga kaalagad, ang ibig sabihin, huwag kang magyabang, mag-uuling ka lang. Ngayon, bilang isang reaktor at defender ni Krishna, may gusto akong itanong sa taong nagsulat nito. Ano naman kung mag-uuling si Krishna? Yun ba ang gusto mong ipagmalaki na pang-iinsulto? Dahil kung ang tingin mo sa isang taong nag-uuling ay mababang klase ng tao, baka hindi si Krishna ang kailangang magbago ng pananaw. Baka ikaw. Pag-isipan natin ng mabuti ang salitang yon. Mag-uuling ka lang. Parang ang ibig sabihin, dahil nag-uuling siya noon, wala siyang karapatang mangarap. Dahil galing siya sa simpleng buhay, hindi siya pwedeng umangat. Dahil nagbuhat siya ng troso, dapat manatili siyang ganon habang buhay. Pero sino ang nagsabi niyan? Sino ang nagtakda na kapag mahirap ka, wala ka ng karapatang mangarap? Sino ang nagtakda na kapag ang trabaho mo ay ang pag-uuling, mas mababa ka na kaysa sa ibang tao? Wala, di ba? Walang trabaho na nagbibigay o nag-aalis ng dignidad sa isang tao. Ang dignidad ay nasa paraan kung paano ka namumuhay at nakikitungo sa kapwa. Bago pa nakilala ni Sir Paul si Krishna, bago pa siya magkaroon ng maraming supporters, bago pa siya magkaroon ng YouTube channel, may buhay na si Krishna. May pamilya, may pangangailangan. At tulad ng maraming pamilyang kapos sa buhay, kailangan nilang humanap ng paraan para kumita. At isa sa naging hanap buhay niya ay ang pag-uuling. At hindi ito simpleng trabaho. Hindi ito pupunta ka lang sa lugar, gagawa ng konti, tapos na. Kailangan ng tiyaga, kailangan ng lakas, kailangan ng oras, at higit sa lahat, kailangan mong kayanin ang hirap. At si Krishna kahit babae, kaya niyang gawin. Nagbubuhat siya ng kahoy, nagbubuhat ng troso, nagtatrabaho sa bundok. At ginawa niya yon dahil kailangan, hindi para magpasikat, hindi para ipagyabang, para mabuhay. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya noon, kung wala kang maraming pagpipilian, kung ang tanging alam mong paraan para kumita ay yung trabahong yon, ano ang gagawin mo? Hindi ka ba magtatrabaho? Maghihintay ka na lang ba? O gagawin mo kung ano ang kaya mong gawin para may maiuwi sa pamilya? Siyempre, magtrabaho ka. Kaya napakadaling magsabi ng mag-uuling ka lang kapag hindi ikaw ang nakaranas. Napakadaling ipagtawanan ang trabaho ng ibang tao kapag hindi mo kailangang gawin. Pero subukan mong magbuhat ng mabigat, subukan mong magtrabaho sa bundok, subukan mong kumita para sa pamilya habang kapos ka. Baka doon mo maintindihan kung bakit hindi dapat minamaliit ang trabaho ng ibang tao. Hindi ko kailangan kang murahin. Hindi rin kita kailangang tawagin kung ano-ano. Pero gusto kong ipaunawa sa'yo ang isang bagay, hindi naging insulto ang pag-uuling ni Krishna. Ang naging problema ay yung paggamit mo sa pag-uuling bilang pang-iinsulto. Magkaiba yon. Kung sabihin mong nag-uuling si Krishna noon, katotohanan yon. Pero kapag sinabi mong mag-uuling ka lang, ginagamit mo na ang kanyang pinagdaanan para maliitin siya. At doon tayo hindi isang ayon. At para sa lahat ng mga taong hanggang ngayon ay nag-uuling, gusto kong sabihin, saludo kami sa inyo. Hindi biro ang trabaho ninyo. May mga taong gumigising ng maaga para magtrabaho, may mga taong inuuwi ang pagod sa bahay, may mga taong kumikita ng maliit pero pinagkakasya yon para sa pamilya, at kahit maliit ang kita, malaki ang halaga kapag pinaghirapan. Kaya walang dapat ikahiya. Mas nakakahiya pa ang mga maliit na mga taong nagsisikap. Dahil ang taong nagtatrabaho, may ginagawa para sa buhay niya. Pero ang taong nanglalait, ano ang naitutulong niya? Kung ang gusto mong sabihin ay huwag kang magyabang, okay. Kung may nakita kang ginagawa ni Krishna na hindi mo nagustuhan, sabihin mo. Pero bakit kailangan mong idagdag, mag-uuling ka lang? Ano ang koneksyon? Kung gusto mong magbigay ng criticism, nagbigay ka ng criticism tungkol sa ginagawa niya ngayon. Huwag mong gamitin ang kahirapan ng nakaraan niya bilang sandata. Dahil ang nakaraan ni Krishna hindi mo pag-aari. At hindi mo rin pwedeng gamitin yon para diktahan kung gaano kalayo ang pwede niyang marating. At alam ninyo, mga kaalagad, ito ang isa sa mga bagay na gusto ko kay Krishna. Hindi niya kailangang itago kung saan siya nanggaling. Nag-uuling siya noon? Oo. Nagbubuhat siya ng truso? Oo. Mahirap ang buhay nila noon? Oo. At anong problema? Di ba wala?
dahil bahagi yon ng kanyang kwento. At kung tutuusin mga kaalagad, yun pa ang dahilan kung bakit mas naintindihan natin kung bakit malaki ang halaga ng mga nararating niya ngayon. Kapag nakita natin ang farmhouse niya, hindi lang tayo nakakakita ng bahay. Nakikita natin ang isang taong nagsimula sa simpleng buhay. At ngayon, unti-unti niyang binubuo ang kanyang pangarap. Ito ang bagay na hindi kayang baguhin ng kahit anong comment. Noon, nag-uuling si Krishna. Ngayon, may farmhouse na siyang halos matapos. Noon, nagtatrabaho siya sa bundok. Ngayon, mayroon siyang YouTube channel na patuloy niyang pinagsisikapan. Noon, hindi natin siya kilala. Ngayon, may mga taong patuloy na sumusubaybay sa kanya. At oo, may mga taong umalis, may mga taong bumatikos, may mga taong naging basher, pero mayroon ding mga nananatili. At habang patuloy siyang nagpupursige, may resulta tayong nakikita mga kaalagad. Kaya kung ang isang tao ay nagsimula sa hirap at unti-unting umaangat, ang dapat nating gawin ay irespeto ang journey niya. Hindi gamitin ang pinanggalingan niya para siya hilahin pababa. Kung yon ang pinakamalakas mong pang-iinsulto kay Krishna, I think kailangan mong mag-isip ulit. Dahil ang sagot namin ay, oo, nag-uuling siya at hindi niya yon ikinakahiya. Dahil habang nag-uuling siya, nagtatrabaho siya. Habang nagbubuhat siya, tumutulong siya sa pamilya. Habang nasa bundok siya, pinipilit niyang mabuhay. At ngayon na medyo nagbago na ang buhay niya, hindi niya kailangang kalimutan ang nakaraan niya. Dahil yun ang gumawa sa kanya kung sino siya ngayon. At bilang supporter niya, hindi naman namin sinasabing perfecto si Krishna. May sarili siyang desisyon, may mga pagkakamali, may mga bagay siyang kailangang matutunan at pwede siyang punahin. Pero may malaking pagkakaiba ang pagpuna sa pangmamaliit. Kung may issue, pag-usapan ang issue. Kung may mali, sabihin kung ano ang mali. Pero yung kunin mo ang dating hanapbuhay ng isang tao at gamitin yon para sabihin mag-uuling ka lang, hindi yon constructive criticism. Pangmamaliit yon. At bilang defender niya, hindi namin kailangang palampasin ang ganitong klase ng mindset. Krishna, kung sakaling makita mo man ang comment na yon, huwag kang mahiya sa nakaraan mo. Huwag mong ikahiya ang pag-uuling, huwag mong ikahiya ang pagbubuhat. Huwag mong ikahiya ang buhay na pinanggalingan mo. Dahil may mga taong hindi man nagkaroon ng maginhawang simula, pero pinili pa ring lumaban. At isa ka sa kanila. Kaya kapag may nagsabi sa iyong mag-uuling ka lang, sabihin mo sa sarili mo, oo, nag-uuling lang ako noon at ipinagmamalaki ko na nagtrabaho ako para sa pamilya ko. Yun ang dapat mong isipin, Krishna. Dahil walang trabaho na nakakabawas sa pagkatao mo. Hindi namin kayo pinipilit na maging supporters ni Krishna. Hindi namin kayo pinipilit na manood ng kanyang mga videos. Hindi namin kayo pinipilit na gustuhin siya. Pero isang bagay lang, matuto tayong rumispeto. Dahil pwedeng hindi mo gusto ang isang tao nang hindi mo kailangang yurakan ang pinanggalingan niya. Pwede kang mag-disagree nang hindi mo kailangang manginsulto. At pwede kang maging kritiko nang hindi mo kailangang gamitin ang kahirapan ng isang tao bilang sandata. Kaya sa taong nagsabing mag-uuling ka lang, ito ang huling sasabihin ko sa iyo. Hindi lang ang pag-uuling. Trabaho yon, kabuhayan yon. At para sa maraming pamilya, yun ang dahilan kung bakit may pagkain silang naiuwi. Kaya bago mo gamitin ang isang marangal na trabaho para mang-insulto, mag-isip ka muna. Dahil baka sa kakahanap mo ng paraan para maliitin si Krishna, ang sarili mo pala ang inilalagay mo sa alanganin. Dahil ang taong nagsikap kahit mahirap, may ipinaglaban. Ang taong nagbuhat kahit mabigat, may pinangarap. At ang taong nagtrabaho kahit mahirap ang buhay, may dignidad. Kaya Krishna, huwag mong ikahiya kung saan ka nagsimula. Dahil ang farmhouse na nakikita natin ngayon, ang mga pangarap mo, ang mga ginagawa mo, at ang bawat hakbang na narating mo, mas nagiging makabuluhan dahil alam nating hindi naging madali ang pinanggalingan mo. At sa lahat ng taong nag-uuling para mabuhay, saludo kami sa inyo dahil walang lang sa marangal na trabaho. At tandaan ninyo, maaring maliitin ng ibang tao ang trabaho mo, pero hindi nila kailanman mababawasan ang dignidad ng taong marangal na nagtatrabaho. Yan ang dapat tandaan ng basher.